Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Glyza, isa sa mga silent listeners nyo. Taga Romblon po ako at merong kwento na gustong ipalahad sa inyo. Karanasan ito ng tiyuhin ko na asawa ng kapatid ni nanay. Nasa late 50s na ito nung mahilig sa videoke. Wala naman kasi siyang ibang mapagdibangan noon maliban sa pag-iinom at sabong. Kaya palagi na lang silang nag-aaway ni tita. Pag-uwi kasi nito ng bahay galing uma o sakahan ay yun na ang inaatupag niya. Hindi pa siya mapirme sa kanilang bahay. Kahit saan siya yayain ng mga kaibigan niya na uminom ay agad siyang sumasama kahit pagod na. Lalo na kapag sinabi na sa videoke bar sila pupunta. Kahit gabing-gabi na ay magkukumahog itong sumama. Madaling araw na nga ito minsan kung umuwi. May pagkakataon na pinalayas na siya ni tita at sinabing doon na lang tumira sa videokehan. May isang beses pa noon na inabot na siya ng umaga sa videokehan. Doon na siya nakatulog dahil sa kalasingan. Iniwan din siya ng mga kainuman niya kaya galit na galit si tita noon. Pero kahit ganoon ang nangyari ay paulit-ulit pa rin itong sumasama sa mga barkada. Isang araw, muli siyang niyaya ng mga kaibigan niya. Pupunta raw sa bahay ng isang kakilala na nasa kabilang bayan. Ayaw talagang pumayag ni tita noon dahil medyo malayo ang pupuntahan nila. Pero nagpumilit si tito at sinabing may dala namang sasakyan. Narindi na si tita sa pangungulit ni tito, kaya para manahimik ay pinayagan na lang niya ito. Kinabukasan pa daw noon nakauwi si na tito. Pero may napansin na kaagad sa kanyang kakaiba si tita. Yung dati daw na madaldal kapag harap siya ay sobrang tahimik na nang umuwi at tuloy-tuloy lang itong pumasok sa kwarto nila. Buong araw daw itong nagkulong. Hindi na lang pinansin ni tita dahil baka daw pagod at matutulog lang. Nang pasukin niya raw ito para yayaing kumain, wala daw ito sa higaan nila. Ganun na lang ang gulat niya nang makarinig siya ng mahinang ungol at pag-angil. Nakita daw niya si tito sa isang sulok, nakasiksik sa gilid ng higaan at parang may iniindang sakit. Namimilipit ito at hawak ang tiyan. Dumadaing ito sa sakit pero umaangil daw ito. Medyo natakot pa nga raw noon lumapit sa kanya si tita, lalo na nang makita niyang naglalaway ng malapot si tito at sumunod daw noon ay bigla na lang itong umangil sa kanya. Yung para bang anumang oras ay lalapain siya nito. Tinawag na lang niya si Kaloy, yung pinsan ko na panganay nilang anak. Nagpatulong siya na mapatayo si tito. Gulat na gulat din daw ito nang makita si tito na naglalaway. Nang patuyuin daw nila ito at ihiga sa kama ay panay pa rin ang daing nito. Sobrang sakit daw ng tiyan niya. Akala ni tita ay nagugutom lang. Nang dalhan daw siya nito ng pagkain, bigla itong nagsusuka. Hinang-hina raw ito pagkatapos. Panay tanong noon ni tita sa mga kasama niya kung anong nangyari kay tito at bakit bigla naggaganon. Hindi rin daw nila alam. Maayos pa naman daw siya nang dumating sila doon. Pero nang pauwi na ay hindi na sila gaanong kinakausap ni tito. Nag-inuman lang naman daw sila ng gabi. Mga bandang 9:00, pumunta daw sila sa isang videokehan na malapit doon at doon nagpatuloy ng inuman. Nung mga oras na yon, may iilan din daw na nagiinom doon. Pero may isang lalaki na nakaagaw ng pansin nila. Nag-iisa daw itong umiinom at madalas din daw kumanta. Yun ang naging kasalita ni tito sa mikropono. Minsan pa nga raw noon ay nagkaagawan sila ng kanta. Muntik na raw magkapikunan dahil sa hindi agad nagpag-abot ng mic. Parang mauubusan daw noon ng kanta si tito na halos ayaw nitong pakawalan ang mikropono. Medyo nagalit na nga daw noon yung lalaki at napadabog ito sa mesa. Tumayo raw ito at binangga pa daw nito ang balikat ni tito. Kundi daw naawat, tiyak ay nauwi yon sa suntukan. Nakita raw nilang bumulong-bulong yung lalaki sa mikropono bago umalis. Pabagsak ba daw nitong binitawan yung mic sa lamesa ni na tito. At yun nga raw, pag uwi nila galing videokehan
naging tahimik na si Tito. Lasing raw ito pero tulala. Kinabukasan ay wala na itong imik. Di nila makausap at palaging naatingin sa malayo. Isang gabi raw, nagising si tita nang makapa niyang wala na sa tabi niya si Tito. Bumangon na raw siya at hinanap ito sa buong bahay. Pero wala raw. Inisip niyang baka lumabas lang saglit o naninigarilyo. Nahiga na lang siya ulit nun. Pero maya-maya lang ay minarinig siyang kaluskos. Medyo kinabahan na raw siya nang malamang nanggagaling yon sa bintana ng kwarto nila. Sunod ay may narinig na siyang may hinang hingal at parang angil. Mas lalo raw siyang kinabahan nang maramdaman na lang daw niya na parang may umaakyat sa bintana nila. Ang lakas raw ng kabog ng dibdib niya. Nagkunwari siyang tulog nang may makitang taong pumapasok at sa bintana dumadaan. Maya-maya ay naramdaman na lang niya na may tumabi sa kanya. Halos hindi raw siya huminga sa sobrang takot. Nang huminto sa paggalaw yung katabi niya at marinig niyang naghihilik na ito, ay marahan siyang bumangon. Inilawan niya. Si Tito naman daw yon. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit sa bintana ito dumaan. Nang silipin daw niya ang pintuan sa sala nila ay nakalock yon. Ibig sabihin, hindi doon dumaan si Tito nang lumabas ito. Gulong-gulo na raw si tita kung ano bang nangyayari kay Tito. Kinabukasan ay nagisingan niyang dumadaing na naman sa sakit ang tiyan ni Tito. Putlang-putla na raw ito. Napansin niya na unti-unting lumalaki ang tiyan nito. Pinainom siya ng gamot sa sakit sa tiyan. Saglit lang daw na umayos yung pakiramdam niya. Pero maya-maya ay suka na siya ng suka. Dinala na siya sa ospital. Lumabas naman na negative ito sa mga lab results. Natakot pa nga raw nun si tita dahil baka may malalang sakit na ito dahil sa kaiinom. Yung tiyan niya ay medyo na-infeksyon lang daw dahil sa may nakain itong mikrobyo. Sinabihan pa raw ito ng doktor na huwag siyang kumain ng mga hilaw na karne o kinilaw dahil yun yung nagpapasakit ng tiyan niya. Ang sabi nga ni tita ay wala naman silang ganoong pagkain at mga luto naman ang pinapakain niya kay Tito. Kahit anong kausap at tanong naman ni tita ay hindi siya kinikibo ni Tito. Kinagabihan na naman ay naramdaman ni tita na bumangon si Tito. Sinundan niya ito kung saan pupunta. Ganoon na lang ang panghihilakbot niya nang makitang huminto ito sa manukan ng kapitbahay nila. Nabalitaan pa naman daw nila noon na ilang manok daw nito ang nawawala. Doon na talaga kinutuban si tita ng masama. Nakita na lang daw niya noon na hinuli ni Tito ang manok at bigla na lang nilapa sa liig. Napatakip ng bibig noon si tita dahil muntikan na siyang mapasigaw. Nagmamadali daw siyang bumalik sa bahay nila. Nanginginig na may pinagsamang takot at pag-aalala kay Tito. Dahil daw sa nasaksihan, agad niyang pinuntahan yung kapatid ni Tito. Doon siya humingi ng tulong. Tulalang bumalik noon ng bahay nila si Tito. Lihim daw siyang pinagmasdan ni tita. Naglinis raw ito ng katawan at bumalik sa pagkakahiga. Kinabukasan ay ganoon na naman daw ang dinadaing niya. Sakit ng tiyan. Pero mas matindi na noong mga oras na yon. Nagdesisyon na raw sina tita at ang kapatid ni Tito na dalhin siya sa isang albularyo. Pagdating doon, agad daw na pinahira ng kung anong likido ang tiyan ni Tito. Nagwawala pa ito nang maramdaman na parang nagiinit ang tiyan. Sunod daw noon ay suka na siya ng suka. Doon ay nakita nilang may iniluwa siyang isang itim na bagay. Parang isang kumpol ng buhok o balahibo. Nandiri daw si tita nang makita yon at agad na pinasunog ang bagay na yon. Doon daw gumaan ang pakiramdam ni Tito nang mailabas na yon. Sabi ng albularyo ay pinatapunan o hinawaan daw si Tito ng pagkaaswang. Hindi lang nila matukoy kung sino ang may kagagawan. Pero sigurado si tita na doon yon sa pinuntahan ni Tito, sa videoke bar. Dahil sa karanasang yon, natigil na si Tito sa paglabas-labas at pagpunta sa videokehan. Bihira na rin siyang maipag-inuman
lalo na kapag may kainuman silang hindi kakilala. Agad na siyang tumatanggi dahil natatakot na baka mahawaan ulit. Hindi raw niya maintindihan ang naramdaman nung panahon na yon. Wala raw pagkain ang kayang makapagpabusog sa kanya. Palagi siyang sinasakitan ng tiyan at nanghihina kapag hindi niya nakakain ang hinahanap ng sikmura. Isa na doon ang hilaw na laman. Buti na lang talaga at hindi niya pinakailaman ang mga anak niya noon na mga bata pa. Pasalamat din sila at nagamot pa siya. Tuluyang nawala ang pagkaaswang niya na hawa ng maaaring isa doon sa nakasalamuha niya sa videokehan. Malakas ang hinala nila na yung nang hawa sa kanya ay yung nakaalitan niya sa pagvividyoke. Hanggang dito na lang ang kwento, Boss Bob. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Chelsea, isa sa mga silent listeners nyo na taga Misamis Oriental. Doon po ako lumaki at nagkaroon lang ng trabaho dito sa Maynila. Bata pa lang ako ay nauso na ang mga kwento doon tungkol sa mga aswang, maligno at engkanto. Pero isa man doon ay wala akong nakita, kaya sabi ko ay baka panakot lang yon lalo sa mga bata. Pero nung magbakasyon ako doon ay meron akong naging karanasan sa aswang. Bago yan, ikukwento ko muna tong karanasan ko sa apartment dito sa Maynila. Nangyari to noong 2017. Halos kakapasok ko lang sa trabaho sa isang government office. Nakikitira ako sa bahay ng mga pinsan ko sa isang lumang apartment dito sa Santa Cruz, Manila. Yun lang at halos gabi-gabi noon ay may inuman at kantahan sa bahay. Andoon palagi yung barkada ng pinsan kong lalaki na si Isko. Buti na lang at sa loob ng bahay sila noon nag-iingay dahil kung hindi, napabarangay na sila ng kapitbahay. Minsan nga ay pinagsasabihan na sila ni Ate Ching, kapatid ni na Isko, na hinaan lang ang videoke at tawanan dahil talagang nakakabulabog na sila. Ang napansin ko lang noon sa bahay nila, simula nang tumira ako doon, kapag mag-isa lang ako ay may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, pero kahit wala doon ang mga pinsan ko, ay parang nakikita ko ang isa sa kanila. Katulad na lang nung naliligo ako. Paglabas ko ng banyo ay nakita ko si Sean, bunso nila, na palabas ng bahay. Akala ko ay nakauwi ito galing eskwela. Pero nang silipin ko siya sa bintana ay bigla itong nawala. Hindi ko naman narinig na nagbukas yung gate. Sunod ay yung kaibigan ni Isko nang minsang mag-inuman sila. Kitang-kita ko talaga na pumasok ito ng banyo. Kaya nga nanggagamit ako noon ay hintay ako ng hintay sa labas. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa ring lumalabas ng banyo. Nang subukan kong itulak ang pinto ay bumukas yon, pero walang tao sa loob. Medyo kinilabutan na ako pero kaagad ding nawala dahil sa dami ng tao sa bahay. Inalok nila ako ng maiinom. Hindi na ako tumanggi dahil weekend naman kinabukasan. Wala akong pasok. Nakijam na rin kami ni na Ate Ching at nakikanta sa videoke. Siguro ay past 11 na yon ay nagngangawa pa kami. Nagsipag-uwian na yung mga kaibigan ni Isko at kami na lang ni na Ate Ching ang naiwan. Medyo may mga amas na rin kami nun. Nakatulog na si Isko sa kwarto nito at si Sean ay tulog na. Ako at si Ate Ching patuloy pa rin sa pag-inom at videoke pero hininaan lang namin ng kaunti. Habang kumakanta kami ng I Will Survive at Dancing Queen, bigla na lang may sumingit na boses na ikinagulat namin. Bigla kaming tumahimik nun. Maya-maya, pinagpatuloy pa rin namin ang pagkanta pero wala nang ibang boses. Sabi niya, mukhang nagkatakutan na daw kami. Nung siya na yung kumanta mag-isa, doon na kami mas kinilabutan. Malumanay pa naman yung kinakanta nun ni Ate Ching. Para siya nagsisenti. Nasa chorus na siya ng Lead Me Lord
nang bigla na lang may sumabay sa kanya na isang malaking boses. Alam niyo yung parang mga boses na gumaganap na demonyo sa pelikula at yung sinasabi nila na parang galing sa hukay. Ganoon na ganoon yung boses na narinig namin ni Ate Ching. Ang akala pa niya noon ay tinatakot ko siya. Sabi ko naman, ba't ko gagawin yon? Maghahating gabi na at matatakutin din ako. Nag-aya na si ate na matulog kami. Sa iisang kwarto lang kami, kaya nagkasundo kami na wag munang patayin yung ilaw. Nakaidlip na kami noon pareho. Nang biglang mag-feedback yung mic sa sala. Tinanong ako ni ate kung hindi ko daw ba yun pinatay o tinanggal sa saksakan. Sinabi ko sa kanya na in-off ko lahat at tinanggal. Bakit daw tumunog bigla yung mic? Ayun na naman, medyo kinilabutan na naman ako. Pero lumabas pa rin para i-check kung naka-off na nga yung speaker na sinaksakan ng mic. Paglapit ko ay agad kong nakita na naka-unplug yung saksakan. Ramdam ko na noon yung pagtaasan ng balahibo ko sa katawan, lalo na sa batok, nang parang may dumaan sa likuran ko. Dali-dali akong lumingon pero wala akong nakitang iba. Sinigurado kong nakatanggal lahat ng saksakan bago bumalik ng higaan. Nagsisimula pa lang akong makaidlip nang bigla na namang mag-feedback yung mic. Nung time na yon ay sobrang nakaangilo na sa pandinig. Nagising kami halos lahat sa bahay nun. Naalimpungatan pa sina Isko. Dali-dali raw nagpunta si Sean sa sala sa pag-aakalang hindi pa kami tapos uminom at mag-videoke. Pero laking gulat niya nang wala nang tao sa sala. Pero yung mic na niligpit ko, andoon daw na nakapatong sa lamisita. Akala pa ni Ate Ching ay nanditrip ako. Pero sinabi ko na sobrang pagod at antok ako para gawin pa yon. Naikwento daw yun ni Ate Ching sa kaibigan niyang may alam tungkol sa mga paranormal. Parang psychic nga raw yun. Baka raw ayaw ng maingay ng nilalang o elemento na nakatira sa bahay kaya ito nagpaparamdam. Dahil medyo dumalas ang pagpaparamdam nun, ay minabuti namin na ipabless ulit yung bahay. Hindi na rin kami nag-iingay nun kapag medyo kalaliman na ng gabi. Wala nang nagiinom at nagvi-videoke. Kahit papaano ay natigil na rin yung pagpaparamdam. Ito lang po muna ang kwento ko, Sir Bob. Next time ko na lang po ikukwento yung isa pang experience ko nung umuwi ako ng Misamis Oriental. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Tawagin niyo na lang akong Estong, taga Rojas Capiz. Itong kwentong ipinadala ko ay karanasan ng isang kaibigan namin nung pumunta kami sa isang resort. Holiday noon, nang pinasya naming magkakaibigan na pumunta sa resort para naman makapag-relax. Sobrang stress na kasi sa mga thesis at projects namin nung mga panahon na yon. Marami pang pending na gawain sa eskwela. Nasa third year college na kami at pare-parehas na naghihinaing na sobrang nakaka-stress na mag-aral. Para naman mapahinga ang mga utak ay nag-rent kami ng isang cottage. Di ko nasasabihin kung saang resort, basta sa Aklan yon at meron silang pang overnight na cottage. Dalawa ang kinuha namin. Nasa 7 din kasi kami noon na pumunta at puro mga lalaki. Mga bandang alas 4 ng hapon na kami nakaalis noon at 5:30 andoon na kami. Medyo malayo-layo din kasi yung lugar namin. Nag-ayos lang ng mga gamit tapos lumabas na ng cottage para kumain. Merong isang malaking gazebo at merong banda. After ng banda ay pwede nang mag-videoke. Sa tabi ng gazebo ay may maliit na counter para sa gustong kumain at uminom ng alak. Alas 8, nagsimula na kaming mag-inom. Mga bandang alas 12 naman, pumasok ako ng cottage para magbanyo. Medyo nakakaramdam na rin kasi ako ng pagkahilo. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa ingay ng mga kasama ko sa kwarto. Parang nagkukwentuhan sila.
Nakita kong tahimik na nagmumukmok sa isang tabi yung kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Froy. Matalim ang tingin nito sa mga kaibigan namin. Bumangon ako at tinanong sila kung anong pinag-aawayan nila. Ito daw na ogag na si Froy, pinagsusuntok yung sintu-sintu sa labas. Dala siguro ng kalasingan kung bakit ito nanuntok. Nalaman ko pa na dahil lang pala sa nag-iingay ito habang kumakanta si Froy sa videoke. Medyo kulang kasi sa pag-iisip yung lalaki. Ang sabi ay palagi namang andoon yun sa resort at hinahayaan lang nila dahil taga doon naman yun. Di naman daw yun nananakit o nangaaway. Medyo makulit lang. Sabi ng ibang kaibigan ko, naasar daw si Froy dahil akala niya iniinsulto nito ang pagkanta niya. Nag-iingay daw ito at panay ang tawa. Sinabihan na siya ng ibang kaibigan namin na huwag nang patulan dahil kulang nga ito sa pag-iisip. Pero binugbog niya yung lalaki at hindi daw talaga nagpaawat. Kaya medyo nainis din sila sa ginawa ni Froy. Nang marinig ko yun ay medyo nakaramdam din ako ng inis sa kanya. Hindi naman kasi basag ulo ang punta namin sa resort kundi para mag-enjoy at magkaroon ng saglit na peace of mind. Nang puntahan namin yung gazebo ay nagliligpit na sila. Wala na rin doon yung binugbog ni Froy. At buti na lang din ay walang nag-report. Pinalabas na lang siguro na yun ang nagsimula ng gulo dahil customers kami. Imbis sa 3 days kami mag-i-stay doon ay biglang nagkaya ang umuwi. Nawala na yung excitement namin dahil sa ginawa ni Froy. Nang bumalik ako ng Rojas ay nagpaalam ako sa mga magulang ko na doon na lang ako magbabakasyon sa Iloilo. Ilang linggo ding walang balitaan noon sa isa't isa. Medyo nagkaroon ng tampuhan dahil nagkanya-kanya ng lakad na. Ang alam ko ay nagsipagbakasyon din sa ibang lugar yung ibang kaibigan ko. Wala kaming balita kay Froy dahil hindi ito nagparamdam pagka-uwi. Ramdam niya siguro na medyo nainis kami sa kanya. Pasukan na noon at hindi pa rin nagpapakita si Froy. Then isang araw, nabalitaan na lang namin na dinala siya sa Cebu. Doon daw ito ipapagamot. Naitanong namin kung napano siya. Wala kasi kaming alam noon sa nangyari sa kanya dahil nga hindi ito nag-update. Wala kaming ideya kung anong sakit niya. Ganoon na lang yung gulat at sakit na naramdaman namin nang malaman naming binawian na siya ng buhay. Ang kwento ng nanay niya noon nang dumalaw kami sa burol niya, pagdating niya raw galing ng resort ay nakaramdam siya ng pananakit ng likod. Sunod daw noon ay parang tinutusok-tusok ang puso at tiyan niya. Sabay-sabay daw yung pananakit. Hindi na raw naitawag sa amin ang pagdala sa ospital kay Froy dahil agad din naman siyang na-discharge. Pero ilang araw lang daw ang lumipas ay tinubuan na ito ng parang kung anong mga paso sa katawan. Hanggang sa lumaki daw yon. Muli nilang pinatingin sa ospital pero walang lumabas sa test na pwedeng maging sanhi nun. Niresetahan na lang ulit siya ng gamot. Hanggang sa lumala ang mga paso niya at nagkasugat-sugat daw yon. Panay din daw ang pananakit ng ulo, ng dibdib at ng likod niya. Tapos yung tiyan ay medyo lumolobo na. Kaya naisipan na siyang ipagamot sa isang albularyo dito sa Capiz. Pero hindi na raw kinaya. Hindi raw maalam sa pagkontra ng pangungulam yung napuntahan nila. Kaya naman dinala siya sa Cebu para doon ipagamot sa kakilala nila. Pero huli na daw dahil sobrang lala na ng tama niya sa katawan. Lumobo ang tiyan niya at yung mga sugat ay parang puputok na raw. Sakto daw pagdating nila sa albularyo sa Cebu ay bigla na lang nangisay si Froy. Nagsiputukan yung mga paso nito at yun na, hindi na raw siya gumagalaw na parang inatake sa puso. Wala kaming maisip noon kung sino ang may kagagawan noon sa kanya. Ang alam ko lang, nagkaroon siya ng atraso doon sa binugbog niya sa resort nang dahil lang sa videoke. Maaaring may kinalaman yon, pero hindi pa rin namin sigurado. Basta kung lalabas kayo, iwasan nyo na lang ang gulo lalo kung nasa ibang lugar kayo dahil baka mas matindi pa ang balik nito sa inyo.
Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners at subscribers ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Luna, taga Cagayan. May gusto lang po akong kwentong i-share sa inyo. Tungkol ito sa nangyari sa kapitbahay naming nabarang dahil lang sa pagkanta-kanta sa videoke. Nasa elementarya pa lang ako nang mangyari ito at halos karamihan sa kwento ay kinuwento ng mama at lola ko. Nung kami-kami pa lang daw ang naninirahan sa lugar na yon ay tahimik ang paligid pagsapit ng dapit hapon. Maagang nagsisipagtulog ang lahat at wala nang ibang ingay ang madidinig kundi ingay ng mga hayop. Pero nang dumating itong kapitbahay naming mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Buknoy at Neneng ay medyo nagulo na ang lahat. Walang anak ang mag-asawang ito kaya naging libangan nila ang mag-videoke. Magdamagang videoke kaya nabubulabog na ang mga kalapitbahay nito. At sabi nga, kahit sa sumunod na kanto ay dinig pa rin ang pagngangawa nila. Halos araw-araw ay hating gabi na kung matapos silang mag-videoke mag-asawa. Maliban kasi doon ay nagiinuman din sila at kahit nagtatawanan ay ginagamitan pa ng mikropono. Nung una, nagpapasensya pa sina mama at ilang kapitbahay. Pero dahil lagi-lagi na lang ay pinaabot na ito sa barangay. Sila pang mag-asawa ang nagalit noon at kahit nakailang warning na ay patuloy pa rin sila sa pagvividyoke ng malakas. Isang araw, narinig na ng mama na nagsusuka itong si Aling Neneng. Ang sabi pa ay may kasamang maliliit na pako at insekto ang suka nito. Bigla rin daw na nakitang tenga at tiyan. Nang mapadaing daw ito ay biglang may naglabasang langaw sa tenga nito. At nang tinangka daw nitong magbawas ay parang tinik-tinik na sumama sa binabawas niya ang natagpuan. Ganoon na lang daw ang panghihilakbot nila nang makita ang mahabang barbed wire na inilabas ito sa toilet bowl. Lupaypay daw noon si Aling Neneng pagkatapos. Dinala siya sa ospital. Sa loob lamang ng 2 araw ay grabe ang pinayat niya. Tinubuan din siya ng mga kati-kati sa bibig. Kwento raw ng asawa nito ay palagi na daw sinasabi ni Aling Neneng na may nakikita siyang sobrang itim na pusa sa ilalim ng higaan nila. Minsan naman daw ay bigla na lang itong tatakbo sa harapan niya. Akala niya ay ligaw na pusa lang, pero napapanaginipan din daw niya. At sa panaginip ay bigla na lang yung nagiging tao. Yung bibig niya na nagkaroon ng kati-kati ay namaga at nagsugat dahil sa kinakamot niya. Sobrang kati daw nun, tapos mainit at mahapdi. Nang muli daw siyang sumuka sa ospital ay naisipan ng mag-asawa na dalhin siya sa albularyo. May namumuo na kasing dugo na sumama sa suka niya. Ang sabi naman ng doktor ay wala siyang diferensya. Maliban daw sa allergic ito sa ginamit na mikropono. Doon daw nito nakuha ang sugat sa bibig. Hindi raw maapaniwala si na mama nun dahil kung ano ang hilig nila ay naging allergic pa ito doon. Nang dalhin ito sa albularyo, doon nalaman na may nambarang kay Aling Neneng. Pero hindi galing sa lugar namin, kundi sa lugar na pinanggalingan nila. Kaya pala sila umalis doon dahil ganoon na rin ang bisyo nilang mag-asawa, ang mambulabog ng kapitbahay. Hindi nga ako maapaniwalang may mga ganong tao na walang pakialam sa iba. Kaya ayon at nakahanap sila ng katapat. Hindi nila matukoy kung sino doon sa mga dating kapitbahay nila ang nagpabarang sa kanila. Ang sabi naman ng albularyo ay kaya lang niyang magamot ito pero hindi ang mangontra ng kulam at barang. Baka daw hindi niya kayanin at pati siya ay mabarang. Ang tanging magagawa lang daw nila ay ang humingi ng tawad sa mga nagalit nila. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa. Humingi sila ng tawad, unang-una doon sa lugar namin, at sumunod ay pinuntahan nila ang dating tirahan. Humingi din sila ng tawad sa mga kapitbahay nila doon at kung pwede sana ay itigil na ang pambabarang sa kanya. Buti nga at hindi siya namatay sa tindi ng naranasan niya. Biglang payat lang siya. Si Mang Buknoy naman biglang inatake sa puso. Biglaan lang din daw yon
at agad siyang namatay. Sabi nga ng iba ay baka kinulam ito. Yung biglaan kaya patay agad, hindi na daw siguro nabawi. Simula nun ay naging tahimik na si Aling Neneng. Kapitbahay pa rin namin siya hanggang sa mag-high school ako. Matapos yun, nagkaroon na siya ng bagong asawa at nagkaanak. Pero nang graduate ako, ay umalis na rin sila sa lugar namin. Umuwi daw sa probinsya ng napangasawa niyang construction worker na dayo lang din. Wala na kaming naging balita pa sa kanya. Lesson learned para sa mga walang paking kapitbahay. Kung alam niyong nakakabulabog na kayo, tama ng kakangawa, lalo na kung hindi naman kagandahan ng boses. Sorry po sa mga natamaan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay maisama niyong mabasa to sa channel niyo. Maraming salamat and more power.